Bago natin umpisahan ang kwento, dalawang colored cover muna ang ating masasaksihan, espesyal na ginawa ng author ng Hajime no Ippo na si George Morikawa, na pinagbibidahan nila Takeshi Sendo at Ricardo Martinez. At eto na, Hajime no Ippo, Chapter 1498 na pinamagatang Taming. Arabic translation muna ang gagamitin natin dahil ito ulit ang naunang nailabas. Nung mga nakaraang round ay panay kaliwang jab ang natatamo ni Sendo pero rumisponde siya ng isang kanan. Magandang pag-iwas ang ginagawa ni Sendo at bumabanat ito ng mga bigating suntok laban sa mga jabs ng champion. Ngunit kahit ganon, pinapaulanan pa rin ni Ricardo si Sendo ng mga kaliwa. At yung huling jab ni Ricardo ay ikinagulat ng challenger. At ito na nga, isa ito sa mga unusual na ginagawa ni Sendo na tinalakay natin sa last video. Kapag may suntok na hindi na block ni Sendo, ay ginagamit niya ang neck spin. Sinabi ni Ippo na nakakamangha at naiilagan niya ang kaliwa ng champion. Nabanggit din ni Miyata na baka ito ay dahil sa instincts at dahil dito ay halos walang tigil ang atake ni Sendo. Totoo na mga wide punches ang binabato ni Sendo pero nakakatakot ang bilis ng mga ito. At dahil doon, imbis na counterin mo ang mga wide punches niya, ay mapipilitan ka na lang dumipensa. Basta makalapit ang mga suntok nito sa katawan ng champion, ay kahit maliit, may tsansa si Sendo sa laban. Napansin ng crowd na hindi pa rin nakakatama ng solid si Sendo at baka behind na rin siya sa puntos. Pero may ilan naman na nagsasabing nararamdaman nila na may malaking mangyayari. Palitan ng mga kaliwa ang sumunod na nangyari, pareho din nila itong nadepensahan. Napaisip si Ricardo, balak ko sanang kaliwa lang ang gamitin pero mukhang naging padalos-dalos ako. Ang pagpapaamo sa mabangis na tigring ito ay lampas na sa aking kakayahan. Pinaikot-ikot ulit ni Sendo ang kanyang braso, mukhang ginagawa niya ito bago umatake, napa-cross arm guard na ang champion sa laban. Naghahanda ng bumato ulit ng wide punches si Sendo at nag-iisip ang champion kung ano na ba ang kanyang gagawin. Pero habang nag-iisip pa si Ricardo, bumato na agad si Sendo ng isang kanan. Nadepensahan ulit ng champion ang tirada ng challenger pero may napansin sina Ippo at Miyata. Nabanggit ni Ippo na kahit hindi tumatama ng 100% ang mga suntok ni Sendo ay epektibo ito sa champion. Sumisigaw din ang crowd, magaling. Sige, atakihin mo lang siya Sendo. Tao lang din ang champion. Ngunit sa gitna ng atake ni Sendo, ay nakakahanap pa rin ng paraan si Ricardo para makapagpatama ng kanyang kaliwang jab. May sumigaw ulit sa crowd, wag mong alalahanin yung mga pitik na jab ni Ricardo, umatake ka lang na parang wala ng bukas. At sa wakas, natapos na rin ang round 1. Parang ang tagal nating hinintay na magtapos ang round 1, talo pa yung 5 minutong pagsabog ng planetang Namek, o di kaya yung 1 linggong 3 points ni Boy Labo. Sinabi ng lead commentator na nag-aapoy ang simula ni Sendo sa laban at nag-iinit na ito, ang champion naman ay nakatingin lamang sa kanyang corner, mukhang nag-iisip ito ng malalim. Tinanong ni Bill, ang trainer ni Ricardo, kung kamusta na ang pagpapaamo niya sa tigre. Hindi sigurado si Ricardo. Sinabi ni Bill na hindi gumagana ang latigo kaya inudyok niya ito na gamitin na ang baril. Sa susunod na round, ikaw na ang dapat maging hunter. Ano kaya ang ibig sabihin dito ng trainer ni Ricardo? Sa corner naman nila Sendo, pinupuri siya ng coach nito. Magaling! Sabi niya na Oka, maganda ang panimula mo, natatapatan mo siya. Mas dadagdagan ko pa ito sa next round at aatake ako ng walang tigil. Plano nila Sendo na taasan pa lalo ang pace ng laban at idineklara na ang second round. Sa tingin nyo, ano na ang mangyayari sa second round ng laban? Wika ng lead commentator. Nabanggit ni Takamura na aatake pa lalo si Sendo at wala na siyang dapat ikatakot. Sabi naman ni Date ay, kung may magbabago man ng strategy, malamang sa corner ito nila Ricardo. Nabigla ang lead commentator sa mga nalaman nito. Pero tila ganun pa rin ang approach ni Ricardo sa ginawa niya noong round 1. Mukhang makikipagpalitan ulit ito ng suntok. At si Sendo naman, ipapakita ko sa kanya kung anong meron ako.
Mukhang may balak din itong mas galingan pa sa second round at dito na natatapos ang chapter mga kaibigan. Nalaman natin sa round 1 na plano sanang kontrolin ni Ricardo ang laban sa pamamagitan lamang ng kaliwa nitong jab, pero maski ito ay hindi sapat upang paamuhin ang Tigre. Nabanggit din ni Bill, ang trainer ni Ricardo, na hindi gumagana ang latigo ni Ricardo kaya palitan niya na ito ng baril. Ibig ba niyang sabihin ay may mas mataas pa na antas na maibibigay si Ricardo? O di kaya kailangan niya na rin bumato ng mabibigat na suntok gaya ni Sendo, kahit maging risky ng kaunti? Pero bago tayo magtapos ay shoutout muna sa ating mga viewers. Patuloy lang po mag-comment sa ating mga videos at may chance itong maisama sa susunod na content. Please like, share, and subscribe. Also, may bagyo daw na namumuo, kaya ingat po tayo lagi. Take care po and God bless.